Ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, makikita natin sa mabuting balita si Juan Bautista. Nakadamit siya ng balahibo ng kamelyo at kumakain ng pulot-pukyutan at balang. Palatandaan na ang kanyang buhay ay hindi nakatuon sa luho, kundi sa misyon. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa ilang at ang kanyang mensahe ay, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ito ang sentrong paanyaya ni Juan, isang tunay at malalim na pagbabalik loob, hindi panlabas, kundi nagmumula sa puso. Ang pagdating ni Juan sa ilang ay isang paalala sa atin na ang Diyos ay madalas mangusap sa atin sa katahimikan. Sa gitna ng ingay at magulong buhay, inaanyayahan tayo ng Panginoon na pumasok sa ilang ng ating puso, yaong lugar ng katahimikan, kung saan naririnig natin ng tunay ang kaniyang tinig. Si Juan Bautista ay hindi lamang tagapaghanda ng daan ng ating Panginoong Jesus. Siya rin ang salamin ng kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Itinuturo niya na ang Diyos ay hindi masaya sa pagkukunwari. Ang pagsisisi ay hindi takot, kundi pagnanais na lumaya. Lumaya mula sa kasalanan, mula sa masasamang gawi, mula sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa tunay na kagalakan. Kapag ang isang puso ay nagpasyang bumalik sa Diyos, lumalawak ang daan para makapasok ang biyaya. At pagkatapos, ipinahayag niya ang isang dakilang pag-asa na darating ang isa na higit na makapangyarihan na siya magbibinyag hindi lamang sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Ang apoy na ito ang siyang maglilinis sa atin, magpapabanal at magbibigay kapangyarihan upang hubugin tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas upang tahakin ang bagong buhay na hindi nakasandig sa sarili, kundi sa biyaya. Ang mabuting balita ngayon ay hindi lamang panawagan para sa pagbabago, kundi paanyaya para sa pag-asa. Ang Diyos ay darating at gusto niya makita tayong handa. Ang pagsisisi ay hindi pagharap sa Diyos ng may hiya, kundi paglapit sa Kanya ng may pagtitiwala. Ang pagdating ng Mesiyas ay hindi banta, kundi biyaya. Hindi puwersa ng takot, kundi apoy ng pag-ibig na nagpapabago ng ating puso. Sa panahong ito ng ating buhay, maraming dapat ituwid, maraming dapat baguhin, maraming dapat bitawan. Ngunit higit sa lahat, maraming pinto ang dapat buksan para sa Panginoon. Tulad ng tinig ni Juan sa ilang, hinahamon tayo ng Diyos na ihanda ang daan, patagin ang bundok ng ating kayabangan, tuwirin ang baluktot na landas ng ating buhay, at alisin ang harang ng kasalanan. Kung mangyayari ito, mararanasan natin ang tunay na saya ng pagdating ni Kristo. Naway ang mensahe ng mabuting balita ngayon ay maging paanyaya sa atin na bumalik sa Diyos na may pagpapakumbaba at tapang. At habang hinihintay natin ang Panginoon, naway matagpuan niya tayong handang tanggapin ang kanyang apoy, ang kanyang spirito at ang kanyang pag-ibig na nagbibigay buhay.